Hindi na kinakailangan ng crystal ball para malaman natin na katiting na naman ang ating pangangalakal, ang ating pamumuhunan, at ang pagdating ng turista dito sa ating bayan dahil na naman sa hidwaan. Nakakalungkot po. Kaya ko naman po binalikan ng kasaysayan dito sa agreement para mapakita na merong alternatibo. Hindi po totoo na ngayon lang nangyayari itong hidwaan. Nangyari din po yung water cannon incident sa panahon ni Presidente Duterte. Hindi naman ibig sabihin na palibasa BFF, wala silang naging hidwaan. Nagkaroon din po ng water cannon incident dahil dyan sa Ayungin. At nung pinatawag niya yung ambassador ng China, talagang sinabi ni Presidente, siguraduhin mong walang mamamatay akong sundalo. Dahil pag minamatay na sundalo, ibang usapin na yan. Pero naiwasan na po ang mga water cannon incident dahil alam natin kung anong nagpapagalit sa China, yung pagbabadala ng supplies. Now, merong bang secret agreement na hindi magpapadala ng supplies at ang papadala ay tubig at pagkain lamang? Wala. Dahil kung iisipin ninyo, napakabulok na yung Sierra Madre yan. Kung pagkain at tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero dineskartehan. Huwag niyong iwagayway. Winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Bakit nila winawagayway? Pwede namang diskartehan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-api ang mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? Ginagalit tayo ng Marcos administration. Saan sila kasi nagkakamali? Pag sumakit ng tiyan, dahil baliwala yung naging pangako ng 20 pesos na kada kilo ng bigas, baliwala ang hidwaan dyan sa bulok na barkong yan. Kulob ng tiyan ang magsasabi ng taong bayan na kahit gano'n yung ilihis ang issue pa rin yung presyo ng bigas na pataas ng pataas. Pero habang hinihimok natin na mag-aalibit ang mga taong bayan labang sa China, nakakalimutan natin na patuloy na pataas ang presyo ng bigas at patuloy din ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahilan kung bakit lahat ng presyo ng mga bagay-bagay tataas din. Yan po ang nangyayari. At siyempre, dahil ang kanilang strategiya ay kung hindi natin kaya depensa natin mga sarili, kalad ka rin natin ng mga Amerikano. Dahil kapag uminit ang mga hidwaan dyan, baka naman makonvince nila ang mga Amerikano na sumaklolo. Sa tingin ko po, pangarap yan. Dahil ang mga Amerikano sa mulat mula, ang kanilang panlabas na relasyon ang nagdidikta ang kanilang pangnasyonal na interes. Ang pangnasyonal na interes nila ngayon ay kumita dahil sa pag-unlad ng China. Magbenta ng Tesla, makakuha ng mas maraming kapital pa sa China, lalo na sa mga high-tech industry at hindi makipaggera. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mong magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo? At dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino? Mahirap talaga na ikumpira mga administrasyon. Pero nakita ko, lumuha ang Presidente Duterte nung merong 1 o 2 mga sundalong namamatay. Ikaw, imbis na maluha, dahil alam mo hindi ka lulusob doon, dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang makakasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip sa iyong desisyon na makipaggera at lalo pang ipalala itong relasyon natin sa China? Dahil kung tama ang iyong pag-iisip, iiwasan mo yan, hindi mo ilalagay sa peligro, hindi lamang ang kasundaluhan, kung hindi ang buong sambalang Pilipino dahil alam natin,
walang mabubuting ibubunga ang hidwaan, lalong-lalo na ang giyera. Para mo ng awa, kung wala ka sa tamang pag-iisip, pwede ka namang magpahinga na. You will forever be a president of the Philippines, even if you served only 2 years of your term. Pero wag naman sanang dahilan na iyong pag-iisip ang maging mitsa sa buhay ng mga Pilipino. I'm sorry for the harsh words, but someone has to say the truth.